Isang malamig na hangin parang halimaw na dumadaplas sa balat ang hamihip sa lalawigan ng Anwi, kasabay ng matatag at walang tinag na loob ni Shuji habang sinisimulan niya ang mabagsik na paglipol sa angkan ng Jiao. Mabilis niyang tinawid ang panlabas na pader ng kanilang mansyon, animoy-anino na din nasisilayan ng mga bantay na nagroronda, at marahang bumagsak sa tahimik na looban. Agad siyang kumilos patungo sa isang bantay na kanyang natano. Napalingon ito, worry may nolinigan, subalit bago pa man siya makapagsuri, biglang lumitaw si Shuji sa kanyang likuran, matalim ang sandata sa kamay, at tinapos ang kanyang buhay sa isang iglap. Bumulagta ang walang buhay na katawan, at walang sinayang na oras si Shuji sa paghatak nito sa isang liblib na sulok kung saan hindi ito kaagad matutuklasan. Pagkaraan ng ilang saglit, muling lumitaw si Shuji mula sa kadiliman, ngayoy nakasuot ng uniforme ng isang bantay, isang tusong pagbabalat kayo. Habang naglalakad, nadaanan niya ang dalawang babaeng alila na nagbubulungan tungkol sa paghihigpit ng seguridad mula nang malipol ang pangkat ng Black Dao. Isa sa kanila ang umaasang walang kinalaman ang pag-iigting ng bantay sa kanila. Patuloy sa kanyang paglalakbay, napansin ni Shuji ang dalawang bantay na humaharang sa kanyang patutunguhan. Palihim niyang inihulog ang isang matalim na bagay sa lupa malapit sa isa sa mga bantay na hindi man lamang nakapansin. Nang tumapak ito, agad siyang napasigaw sa sakit at itinataas ang paa upang siyasatin ang sugat. Ngunit bago pa nito maalis ang hadlang, muling sumulpot si Shuji na parang multo at walang habas na binanatan ito sa ulo. Kumalat ang dugo mula sa sugatang ulo, at kasabay nito'y naglaho si Shuji, tumalon patungo sa bubungan. Samantala, ang ikalawang bantay, abala sa pagkain at nakatalikod, ay noon lamang napansin ang pagbagsak ng kasama. Hindi niya man lang alintana ang lumalawak na lawa ng dugo, ni ang katotohanang wala nang hininga ang kanyang kasama. Sumigaw siya, tinatawag ang pangalan ng bantay, sabay reklamo na ni minsan ay hindi pa sila nakatikim ng maayos na pagkain. Sa iglap na iyon, mula sa bubungan, palihim na ibinuhos ni Shuji ang lason diretso sa pagkain ng bantay. Nang mapansin nitong hindi pa rin sumasagot ang kasama, inis niyang nilantakan ang huling subo, habang minumura ang kasamahan. Pagkatapos kumain, naglakad siya papalapit sa nakabulagtang bantay, malakas na nagtatanong kung nakikinig pa ba ito at mariing sinasabing kinakausap niya ito ng harapan. Bigla, tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Nabigla siyang napasigaw, tinatanong kung ano ang nangyayari, bago bumulagta sa lupa, wala ng buhay. Sa paligid, nagsimulang magulantang ang iba pang mga bantay, sumisigaw tungkol sa biglaang pagkalason. Inutusan nila ang ilan na hulihin ang mga tauhan sa kusina at ipasara agad ang tarangkahan upang walang makalabas. Mula sa bubungan, pinagmamasdan ni Shuji ang kaguluhan, hawak pa rin ang maliit na bote ng lason. Napangisi siya sa isip, pinuri ang sariling kasanayan sa paglalason at sinabing hindi masama ang kinalabasan, at nagustuhan niya ito. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang sibat, iniisip na handa na ang kanyang kagamitan. Damaloy sa kanyang dibdib ang matibay na panata, ngayong gabi, tuluyang magwawakas ang pamana ng angkan ng Xiao. Sa mataas na palapag ng manor ng angkan ng Xiao, tatlong tanod ang nagbubulungan, may bahid ng inis sa kanilang tinig. Nagreklamo sila sa labis na higpit ng seguridad, sapagkat ngayon ay napipilitan silang maglagay ng bantay sa bawat palapag, bunga ng insidenteng kinasangkutan ng Black Dao. Biglang sumabog ang malakas na kalabog sa may bintana, at sa iglap na iyon, napabalikwas ang lahat ng tanod, handang magtanggol. Sa mismong sandaling iyon, bumulusok si Shuji sa wasak na bintana, marahas na sumalakay sa silid. Nabigla ang mga tanod. Ang ilan ay nagtatanong kung ano ang nangyari, habang may mga nakilala agad siya bilang isang salarin, marahil isang mamamatay tao. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang mabilis na aninong gumuhit sa hangin ang pinakawalan ni Shuji, at sa isang kisap-matay na putol ang kanilang mga leeg. Matapos ang madugong paglipol, nagsimula siyang umakyat sa hagdang bato. Mula sa itaas, may isang tinig na nagtanong kung may narinig ba itong ingay mula sa ibabang palapag. Pag-akyat ni Shuji sa pinakamataas na palapag, hinarang siya ng isang tanod, nagtatanong kung siya ba ang nakatalaga sa ikaapat na palapag at kung ano ang pinagmulan ng ingay. Pinayuhan pa siya ng tanod na huwag magingay sapagkat mahimbing nang natutulog ang kanilang Panginoon, at inutusan siyang sabihan ng iba na manahimik.
Ngunit nang lubos na masaipat ng tanod si Shuji, nagtaka ito kung bakit may dala siyang sibat sa halip na espada. Walang anumang salita, biglang sumikad si Shuji mula sa sahig, umangat sa hangin at sa isang tiyak na galaw, bumaon ang sibat sa katawan ng bantay. Napatitig ang ibang mga bantay sa nakakatindig balahibong eksenang iyon, at agad na sumigaw ng babala, isang pagsalakay, isang mamamatay tao. Ngunit bago pa man makapag-ipon ng lakas ang dalawa sa kanila, mabilis na lumusab si Shuji at pinaslang ang mga ito nang walang pasubali. Hindi naglaon, dalawa pang bantay ang sumugod sa kanya, may halong mura at inis, nagtatanong kung saan siya nagmula at bakit walang dumarating na saklolo. Sa halip na sumagot, nagpakawala si Shuji ng mga matutulis na bagay sa sahig, na tumama sa mga paa ng mga umaataking bantay. Napasigaw ang dalawa sa matinding sakit, tinatanong kung kailan na itakda ni Shuji ang patibong at tinawag siyang duwag. Ngunit hindi sila pinagkalooban ng pagkakataong makabawi, sa isang marahas na iglap, pinawi ni Shuji ang kanilang hininga. Mula sa kaibuturan ng manor, isang malamig at matatag na tinig ang pamunit sa katahimikan, nagwika na tila sumusobra na ang ingay. Bahagyang nanikip ang ekspresyon ni Shuji, sapagkat dama niya na ang tinig na ito ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihang panloob, higit pa kaysa kay Guyuho. Isang matikas at may awtoridad na matanda ang lumitaw, mahinahong lumalapit. Sa malamig na tinig, wika niya na kahit hindi ka panauhing inaanyayahan, dapat pa ring isaalang-alang ang wastong asal, hindi ba't ganoon? Tumitig si Shuji sa kanya, may apoy ng galit at pangakong dugo sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagtagpo rin sila. Nakilala niya ang lalaki, si Zhao Yoshi, Panginoon ng angkan ng Xiao, ang bird-ugong walang awang pumaslang sa di mabilang na inosenteng kaluluwa alang-alang sa pansariling kapakinabangan, at siyang nagtulak kay Ao sa isang impyernong walang hanggan. Hindi natinag si Zhao Yoshi sa titig na iyon, sa halip, tinugunan niya si Shuji ng sarili niyang matalim na sulyap, at sa malamig na tinig, tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating sa ganitong oras ng gabi. Naging batong matibay ang anyo ni Zhao Yoshi, at sa kanyang tinig ay damaloy ang paghamak ng tawagin niyang isang palalong hamak si Shuji, sabay babalan na ingatan nito ang kanyang dila. Mariin niyang tinanong kung saan nagmula ang binata, sapagkat hindi man lamang ito animo na bibilang sa alinmang kilalang sektang ortodokso. Nag-isip siya ng malakas, worry may panghuhula, kung may kaugnayan ba ang dayuhan sa lambak ng kapahamakan, sa lipon ng daan tungo sa kataas-taasan, o marahil sa mga lupain pa sa kabila ng itim na buhangin. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Shuji ang presensya ni Zhao Yoshi, subalit sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, dama niya ang kakaibang daloy ng chi nito, pilipit at baluktot, ngunit nakakakilabot ang pagkakatuon at bigat. Naunawaan niyang hindi magiging magaang ang labang nakatakda. Sa wakas, tumugon si Shuji ng may tinig na matatag, ibinunyag ang kanyang pinagmulan. Taglay niya, aniya, ang pangalan ng sektang hukay ng tigre. Napasingkit ang mga mata ni Zhao Yoshi, puno ng hindi paniniwala. Mabigat niyang winika na mahirap isipin na sinuman, na pinalaki ng pinuno ng nasabing sekta, ay lalaking gaya ni Shuji. Ano nga ba ang tunay na ugnayan niya roon? Malamig nang umisi si Shuji at nagsabi na siya'y walang iba kundi isang panauhin lamang, isang mandirigmang utusan, o baka higit pang hamak, isang tagapag-alaga lamang ng kabayo sa istablo. Tumawa si Zhao Yoshi, matalim at mariin. Wika niya, hindi siya basta-bastang magbubunyag ng anuman ng ganoon kadali. Wala rin aniyang saysay kung saan man napapabilang si Shuji, sapagkat nagpasya na rin lamang ito na sumuong sa kuweba ng mga leon. At sa bigkas na iyon, hinugot ni Zhao ang kanyang tibak. Sumiklab mula sa kanya ang isang nakapanghihilakbot na aurang naglalaman ng bigat at pang-aalipan, animoy mismong hangin ay nabigatan. Ipinahayag niyang ang tanging tamang paraan ay ang pumatay ng walang alinlangan. At siya'y nagtanong, sumasang-ayon ba si Shuji? Habang nag-uumpisa ng lumusab si Zhao, pumikit muna ng saglit si Shuji. Sa kanyang guni-guni, tila isang panaginip ang makaharap si Zhao Yoshi ng harap-harapan. Sa kanyang nakaraang buhay, naalala ni Shuji na ang lalaking ito'y namuhay ng payapa hanggang sa huling sandali, samantalang si Aiko na may napilitang lunukan ang sarili niyang mga luha, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maghayganti gamit ang sariling kamay. Ngunit ngayoy ibang-iba na. Sa panibagong buhay na ito, siya mismo ang huhugot ng katarungan para kay Aiko.
Tahimik siyang nangako sa kaluluwa ni Oiko na dito at ngayon, iguguhit niya ang hustisya ng paghihiganti. At nagsabay ang dalawang mandirigma. Nagtagpo ang tibak ni Zhao at ang sibat ni Shuji sa isang banggaan na yumanig sa hangin. Napaatras ng isang hakbang si Zhao, halatang nabigla sa lakas ng pagbalikwas. Nanlaki ang kanyang mga mata at may tinig ng pagkagitlay nagtanong, hindi makapaniwala. Ipinahayag niya kung gumagamit ba ng salamangka si Shuji, sapagkat dama niya ang sining loob ng angkanjaw na dumadaloy sa katawan ng binata. Ngunit malamig ang naging tugon ni Shuji, worry yellow ang tinig. Tinanong niya kung bakit ganoon ang iniisip ng kanyang kalaban. Samantala, sa kanyang puso'y nagsukat siya ng sarili, ang kanyang pamagat espiritual ay nasa ikasyam na baitang ng antas ng pag-ipit, kapantay ng lakas ni Zhao Yoshi, isang kinikilalang dalubhasang mandirigma ng kanilang panahon. Ngunit batid niyang hindi sa lakas lamang magtatapos ang labang ito. Ang magiging tunay na panimbang ay ang malawak na pagitan ng karanasan, isang lalaking nabubuhay sa kanyang ikalawang pagkakataon laban sa isang mandirigmang gaya ni Zhao Yoshi. Muling nagbanggaan ang dalawa, hagibis at linas ang palitan ng bawat galaw. Mariing tumahol si Zhao na hindi masama ang mga galaw ni Shuji, ngunit aniya, ang mga teknikong iyon lamang ay hindi kailanman makapagtataboy sa kanya. Ngumiti si Zhao, at sa kanyang isipan ay kinutya ang kabataan. Ano raw ang magagawa ni Shuji kapag bigla siyang tinabyunan ng apoy na maaaring pilingan ang kanyang paningin? Ngunit bago pa man maisakatuparan, biglang sumugod si Shuji na animoy kidlat na nagliliyab sa karimlan. Hindi nakapaghanda si Zhao, at halos hindi na nakaiwas. Gayunpaman, dumulas ang dulo ng sibat ni Shuji sa leeg nito, nag-iwan ng manipis na sugat. Nagdilim ang anyo ni Zhao, subalit kasabay nito'y isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Inamin niyang si Shuji ay higit na nakakatakot kaysa una niyang inakala. Aminado si Zhao na muntik nang mapugutan ang kanyang ulo. Bilang tugon, mabilis niyang ikinilos ang tibak na lumapas sa tagiliran ni Shuji, nag-iwan ng hiwa na muntik nang magbukas ng laman. Mayabang siyang ngumisi, winika na kaunti na lamang ay maglalaglag na si Shuji ng sariling mga bituka. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Shuji. Sa kaibuturan niya'y isinumpa niya ang kalamangan ni Zhao, ang mas mahabang abot ng tibak nito, at ang dumadaloy na galaw na gaya ng isang veteranong sanay sa daan-daang sagupaan. Hindi magiging madali ang paghanap ng butas upang makapagtanim ng dagok. Kaya't pinakawalan niya ang isa sa kanyang sandata, ngunit magaan lamang itong naiwasan ni Zhao. Humalaklak ang matanda, aliw na aliw, at nagsabi pang kayang-kaya ni Shuji na gumamit ng mga sandatang panala. Sumunod na ipinukol ng binata ang isang maso, dahilan upang mapatingala si Zhao. Lalong lumapad ang ngisi nito at umabant ng sunod-sunod na mga pagsalakay. Wika niya, lalo pang nakakaakit ang katatagan ni Shuji, at ngayong higit niyang ninanais na malaman kung anong uri ng baliw na guro ang nagpalaki sa kanya. Sa gitna ng kanilang banggaan, inialok pa ni Zhao ang isang kasunduan, kung susuko si Shuji ngayon, gagawin niya itong tagapagsilbi. Ngunit malamig na tumawa ang binata, sa isipan ay matalim ang pagdududa. Batid niyang walang saysay ang alok, isang usok lamang upang tab-inan ang papalapit na pagbagsak ng tibak. At biglang umapak si Zhao sa sahig, lumuwal ang lumaragasang puwersa na waring lindol, kasabay ng isang mapanganib na hagupit. Tinangka ni Shuji na umiwas, ngunit nadapa siya sa bangkay ng isang gwardyang nalugmok. Mariin siyang napamura, sugod si Zhao, may layong tapusin ang lahat. Humiyaw siya ng pasya at bumao ng tibak sa katawan ni Shuji. Sandaling natigilan ang matanda ng walang sigaw na lumabas mula sa bibig ng kanyang kalaban. Sa halip, siya pa ang namangha, tinuran niyang may tapang nga ang binata, higit pa kaysa kanyang sariling anak na marupok at natutamba sa pinakapayak na sugat. Kinutya pa niyang iyon ang dahilan kung bakit pinaghanap niya ng matibay na asawa ang kanyang supling. Sa isang himig na tila pagkukumpisal, mariin ngunit payapa, inamin niyang hindi na niya alam kung gaano pa siya tatagal sa daigdig, at ang tanging hangarin niya na lamang ay makita ang mukha ng kanyang magiging apo. Ngunit ang sagot ni Shuji isang tanaw na malamig gaya ng yelong hindi natutunaw. Marahan niyang hinawakan ang tibak na nakatarak sa sariling laman at hinigpitan iyon. Sinikap ni Zhao na bawiin ang espada, ngunit hindi ito umusag ni Katie Ting. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat,
naunawaan niyang pinipigil mismo ng tadyang ni Shuji ang talim. At mas matindi, sinadya pala ng binata na mag-iwan ng kahinaan kanina upang siya'y malinlang. Walang pagbabago ang titig ni Shuji. Wika niya, siya mismo ang magsasabi kung ilang taon pa ang nalalabi kay Zhao. At sa mga salitang iyon, isang pulang aurang nag-apoy sa paligid niya, sumabog na tila dagat ng dugo at bigat ng bangungot. Naramdaman ni Zhao ang kuko ng takot na umabot sa kanyang puso, isang damdaming akala niya'y hindi na muling madarama. Ang kanyang isip ay sumigaw ng pagtakas, ngunit nanigas ang kanyang mga paa. Dumagundong ang dibdib ni Zhao Yoshi habang pilit niyang inaalo ang sarili na umatras, na makalayo at makahinga. Ngunit ang matinding bigat ng aurang bumalot kay Shuji dumurog sa kanyang loob. Ngumisi ang binata, pangil ng mabangis na halimaw ang ipinakita, at binigkas ang pangalan ng kanyang kalaban na Worry isang sumpa. Nawasak ang kalooban ni Zhao. Napasumpa siya ng pag-ulong, sinilaban ng sindek ang kanyang isip, at ang natirang tanging damdamin ay ang pagkataranta, ang desperadong hanggaring makaligtas mula sa nakasisikil na presensya ni Shuji. Hanggang dito na muna ang ating kwento, abangan sa susunod na mga video ang magiging kapalaran ng ating bida. E-like at e-share ang ating video upang madami pa tayong mag-enjoy sa kwento, at sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy ang pagsubaybay sa ating kwento. Maraming salamat sa panunood.